Good morning mga katoktok, welcome back sa aking channel. Nandito na po yung request ng isa sa mga audience natin sa Green Sunflower Vlog. Nag-comment siya sa ating video previously na mag-review daw tayo sa ika-4 na taon ng ating tuktok. So 4 years na to this August. So, magre-review tayo kung ano yung mga pagbabago sa ating tuktok, particularly sa TVS King Deluxe 200cc, kung ano yung mga improvements, modification or customization, and mga pinalitan, especially yung mga pinalitan na pyesa na sa tuktok natin, no? Yung mga pinalitan na parts, at ano na yung itsura nito after 4 years. So ito, makikita, pinakawas muna natin bago tayo pumunta dito, no? Para makita natin yung actual na mukha niya. Kasi ang dumi nito, kasi malos magwa 1 month na hindi natin siya nilinisan. At isa pa sa factor, maalikabok dito sa Albay. Ayan, nasa likod natin ay ito, nakikita ninyo, ito yung Masaraga, at andito naman sa kabila yung Mayon Volcano. So kapag dumadaan ako diyan sa parting diyan, maalikabok, so madaling dumumi yung ating tuktok, kaya inabuti natin na ikarwas muna natin, di ba? At ganda ng background natin, dalawang volcano, Mount Masaraga inactive nasa kaliwa ko, at ito naman yung Mayon Volcano, nagko-cover siya at very active. Hanggang ngayon bumubunga pa rin siya ng abo. Ng lava. So paminsan-minsan mayroong fountaining. So hindi pa rin siya nag-normalize, kaya hindi pa rin tayo makapag long drive. So ayan, welcome back sa aking channel. Thank you so much. Sana panoorin niyo tong bagong update natin sa ating TVS King Tuktuk 200cc. Please like and subscribe. Support my channel para patuloy ninyo ako makikita sa screen ng inyong mga cellphone. Okay, mag-umpisa na tayo sa nagsulat ako dito para hindi ko makalimutan yung mga pagbabago sa ating tuktok, para babasahin ko na lang na para wala tayong mamimiss. Ito na tayo. Umpisahan kaya natin dito sa loob. Kikita na natin siya kasi nagre-reflect sa salamin at nasa unahan, so hindi mo na kailangan yumuko. Yan yung unang pagbabago sa ating tuktok. Ikalawa ay yung mga phone holder. Kung makikita ninyo, dalawa itong phone holder dito. Dati isa lang, kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko maitutok sa mukha ko kapag nagda-drive tayo. Ngayon nilagyan ulit natin ng 360 phone holder. So at least may tututok na natin sa mukha natin kapag nagba-vlog tayo or kapag nagda-drive, naglo-long drive. So dalawa ng phone holder siya. Gawa ito sa alloy. At nilalagyan din natin ng dalawang cellphone. So dalawang phone natin, kung hindi tayo magba-vlog, naiipit sa bulsa. So minabuti na lang natin na dito natin ilagay. So hindi naman siya factor sa blinding, kundi naka-align naman siya dito sa gilid. So hindi naman siya nag-occupy ng blind spot. At mas madali pa natin makita kung mayroon tayong titingnan cellphone or nag-waste tayo. Third, yung interior lights. So unang-una, ang interior lights na nilagyan natin andito sa likod. Ayan, na hindi kasi sapat yung interior lights built-in na stocks na interior light. Sa driver lang kasi siya, dito naman sa passenger. So mas maganda kapag nagda-drive sa gabi, mas maliwanag, makikita mo yung passenger mo sa likod, or kapag nakahinto tayo at kakain o anumang gagawin natin, mayroon tayong ilaw sa likod. So LED, DIY lang yan. Ikinunik lang natin yung wiring dito. Dito tayo nagtap ng linya para sa interior light sa likod. Tapos yung switch ng fog light, additional switch natin. Itong kulay green dito, nilagay lang, inabang lang natin, balaksan natin ito ng kapag nag-upgrade tayo ng horn o yung mas malakas na busina, or magdadagdag tayo ng busina para hindi magalaw yung stocks, ito na yung magiging switch nya. Anyway, di pa tayo nag-upgrade ng busina, so nag-abang lang tayo ng switch para sa busina. Ito naman, ito yung switch ng fog light. So makikita niyo mayroon diyan fog light. Simple fog light lang naman, bumper lights, yan. At dito sa baba, yan yung sa switch na sinasabi natin.
At sa likod naman, nandyan sa likod ng bumper, pag light. Nagpalagay tayo ng reverse camera switch. So, i-on natin yung ignition para mag-function yung camera, reverse camera natin. Ayan, i-on lang natin. Tapos yan, nag-function na yung camera. Ibaba natin. Ayan. At hindi lang siya reverse camera. At the same time, kung kahit tumatakbo tayo, kahit naka-standby, pwede siyang i-on mo. Pwede natin siya i-on kahit hindi naka-reverse. 'Di ba? Ayan. Monitor mo kung sino yung nasa likod o kung may dumikit sa'yo. 'Di ba? Or may maatrasan ka. Para hindi lang siya reverse camera. Kahit tumatakbo, kahit naka-standby, pwede mong tingnan. Speaker. So, nung nasira yung MP3, built-in MP3 dito, hindi naman kasi ito nagtagal mga umabot lang siya ng more than 1 year or magto 2 years, nasira na yung MP3. So, hindi naman dito sa button yung sira, kundi yung pinaka main module. Nasa ilalim nito yung module niya. So, ibig sabihin, palitin na talaga siya ang lahat kapag module na yung nasira. Ang nagaganya na lang dito yung selector at yung left and right speaker. So hindi tayo makabili ng module kasi walang mag-install dito. At ito na muna, dito na muna tayo nagtiyaga sa speaker. Yung free na speaker natin sa cellphone, ito na muna pansamantala ginagamit natin, Bluetooth, para maka-music tayo kapag nag-long trip tayo. Yun nga lang, ang disadvantage nito, walang radio. No, hindi tayo makapag-radio, Bluetooth lang. Next one is, naglagay din tayo ng interior clock para mayroon tayong monitor sa oras kapag nagmamaneho, di na tayo yuyuko-yuko. Ito, pinipindot lang natin to sa gabi at umiilaw na yan. May ilaw yan. Kasi ngayon, di makita sa sobrang liwanag. Ayan. Time check is 11:27 AM. Malapit na mag lunch. Okay, organizer. Nagdagdag tayo ng organizer dito. Kasi dati, nang wala pa tayong phone holder, dito natin nilalagay yung mga cellphone natin. Kasi naiipit sa bulsa. Kaya nagkaroon tayo ng phone holder. So, nung madalas nagpa-vlog tayo, nakikita natin na kulang yung organizer natin. Nagdagdag tayo ulit. So, binutasan lang natin yung gilid. Pero removable naman ito. Ayan. Removable siya. Kasi kapag mag-open ito, kailangan mo itong tanggalin to. Kaya hindi pwedeng i-fix. At organizer din sa pag-charge ng cellphone. Nagdagdag tayo. Kaya dito kasi yung built-in niya, isa lang pwedeng isaksak mo. Kaya nagdagdag tayo dito para mas marami tayong ma-charge. So, functional to. At kahit apat isaksak natin, dati 6 nakakasaksak dyan. Kasi ito, bumigay na itong dalawa sa gitna. Ito na lang na 4 na pwede yung magamit natin. Tapos organizer din sa phone. Ito, magnetic phone holder to. Maliban dito sa dalawa na phone holder na nasa taas, mayroon pa tayo ditong magnetic phone holder. So pwede natin ilagay dito yung cellphone basta mayroon lang magnetic siya sa likod. At third, next is brake master. Ito, hindi ito customization kundi nagpalit tayo ng brake master. So worth 3,000 to, pero hindi tayo na bumili ng reservoir kasi okay pa naman itong container na to, kundi yung main brake master lang talaga yung binili natin. Kaya pinalitan natin. Una kasi pinalitan lang natin yung kit, pero di maayos-ayos yung brake, kumukupsit pa rin at di pa rin kalakasan yung brake. So alos makaabot na doon, wala pa rin brake. Ito ngayon, ito kasi yung gusto kong brake, yung konting apak lang kumakagat na siya. Yan, bago yan na brake master. Hindi siya totally nasira, kundi mahina na yung pump. So kaya sa madaling sabi, nagpalit na tayo ng brake master para mas malakas yung pump. Kaya yung tinanggal dyan, itinago ko pa rin kasi pwede pa rin yung gamitin kung sakali masisiraan tayo. Next, glove box. Itong glove box, hindi naman modification or customization, kundi nasira ito nung nag-swimming tayo sa parking. Sinira to dito.
ninakawan at natanggal na to. Mabuti hindi totally damage, kaya nagawa pa rin natin ng paraan para may fix natin. Kung makikita ninyo itong sa ilalim na yan, di ba, puro mayroong mga cable strap o tie para magamit ulit natin. Ito na yung nagsilbing bisagra niya, kaya back to dati ulit. So anyway, na-recover natin, hindi na tayo nagpalit ng dashboard. Reverse monitor, ayan, nabanggit natin kanina yung reverse monitor. Yung switch kanina nabanggit natin, ngayon yung reverse monitor andito na, yung reverse monitor. And lastly, sa interior ay yung pagtanggal natin ng matting. Kung titingnan ninyo, hanggang maaga tanggalin nyo na yung matting, unless na perfect talaga kayo, every night natatanggal nyo. Kasi ang nakasira dyan, kapag nagwi-weld kayo or nagbabarina, tapos nandyan yung mga metal dust ba na hindi nyo na flashing o hindi nyo nakarwas, yun ang pinag-umpisa ng kalawang. Kung hindi man kayo nag-customize sa inyong mga tuktok, ang inumpisa ng kalawang yan ay kundi yung tubig. Hindi siya matuyo kasi nga dahil doon sa mating. So ako 4 years na yan, ganyan yung kinalabasan tuloy na may mating. So kailan lang tinanggal ko na yung mating, kahit magkatanggal-tanggal na yung pintura, at least di na lumala yung mga kalawang niya. Kasi mga ilan-ilan yan baka mabutas na. Pero kung titingnan ninyo, makapal talaga yung cover or flooring ng TVS, hindi pa siya butas. Pero kung sa RE siguro butas na yan. Ito hindi pa naman, kahit medyo may tama na. Okay pa na siya. Kalawang lang talaga, hindi pa siya butas. And customize seat back. May mga importante tayong nilalagay dito. Kung titingnan ninyo, wala kasi ang TVS ng lock. Unlike sa RE, mayroong butas dito at mayroon dito. Pwede mo siyang ipadlock sa likod. So safe yung upuan nyo na may mga gamit. Ito TVS, DIY lang natin. Linawin natin yung TVS ay walang cover dito. No, except yung D-lock, I mean yung 26cc. Ito kasing 200cc walang cover dito. Nilagyan lang natin ng rubber para maalagyan natin ng mga importanteng bagay tulad ng mga extra brake fluid, mga panlinis at jack and tire wrench. At yung mga kagamitan natin kapag nagpipiknik tayo. And iba pang mga tools na kinakailangan. Ang nandyan talaga ay yung spare tire. Mamaya malaman ninyo kung saan na yung spare tire nilagay natin para naman ma-accommodate yung ibang mga gamit. Tinanggal natin dyan yung spare tire kasi nga tumutukod sa paa natin, nagbablock. So nagkukos ng uncomfort, kaya nilabas natin yung extra tire. Nagdagdag tayo ng improvised seat belt kasi yung TVS walang seat belt, unlike sa RA kompleto siyang seat belt sa harap man at sa likod. I sorry to be corrected, mayroon lang TVS seat belt sa unahan lang, built-in seat belt, wherein sa likod sa passenger walang seat belt. Kaya naglagay na lang tayo dito ng DIY seat belt. Nilagay natin to dito yung sa bag natin, sa computer na laptop bag, para sa baby ma-seat belt man lang natin. At ito naman sa adult, sa mga passenger nilagyan natin. Ito yung nasa unahan na seat belt sa driver, ginamit na lang, nilagay na lang natin sa likod para safe yung mga nandito sa loob. At headrest, ito yung dinagdag natin na headrest. Kapag mababa kasi yung sandalan, lalo na kung mahilig tayo sa pagdadrive, pag long drive, nakakangalay sa ulo, sa totoo lang. Hindi ka makaidlip kasi wala kang headrest. Ngayon, dinagdagan natin ng headrest. So, comfortable na ito sa pasahero. Mayroon na siyang headrest. Organizer and bottle holder. Ang bottle holder talaga ng TVS King, stock niya ay dalawa. Isa sa baba at isa din dito sa driver side. Ngayon, dinagdagan natin, nagkaroon tayo ng
ng bottle holder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroon na tayong 6 bottle holder. At kung bibilangin pa natin itong organizer na dinagdag natin sa likod, so magiging 8 na yung bottle holder natin. So medyo sapat na ito kapag naglo-long drive tayo. Mayroon tayong bottle holder, ito pa, ito. Pero dito sa unahan, hindi dito advisable maglagay ng bote o ano man na inumin, kasi kapag liliko ka ay nakakaharang sa manibela. So makaka-diswido kumbaga. Kaya hindi advisable maglagay dito ng mga matataas na gamit. Tulad nito, ito dinagdag din natin to isa sa customization, pero itatapon natin at tatanggalin natin to kasi nagkakatulong ito, hindi nakakangalay sa kamay. Yun nga lang, kapag iikot ka tapos may gamit dito sa phone holder na dinagdag natin o sa organizer, sumasagi ito or sumasabit, kaya hindi mo na tuloy maigalaw yung manibela. So tanggalin natin to, itatapon ko na lang to kasi hindi ko naman kailangan, or dito natin ilagay sa puno. Baka sakaling may makakita na mayroong motorsiklo magtambay dito, pwede nilang kunin at pwede nilang gamitin. Yan, sa inyo na yan, hindi natin ihulog kasi sayang, pwede pang gamitin. Ang next ay DIY, ano na to, hindi pa, after headrest, organizer, bottle holder, okay, charging port. Nandito sa likod, dagdag tayo ng charging port. Kung makikita ninyo, nakakonect to direkta sa battery. Meron dyan wire paakyat pababa hanggang dito yung battery sa ilalim. Kinect lang natin. So, nagagamit ito ng mga passenger natin para mag-charge sila, lalo na kapag malayuan yung drive natin. At under seat rubber, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung tinanggal ko dito yung mating, yung rubber, kailangan mayroon ditong under seat tawag dito rubber. Kung titingnan ninyo ito, yan, tinanggal natin yung upuan para makita ninyo yung actual na andito kasi yung battery. Yan, kung makikita ninyo, ito yung battery. Yan. Bakit nilagyan ko dito ng rubber? Kasi kapag naglo-long drive tayo, umiinit or mainit ang engine, nagpipenetrate ang makina, ay nagpipenetrate ang init dyan at tumatagos dito sa upuan. Ramdam mo talaga yung init. Pero nung nilagyan ko nito na rubber, kahit malayo na pagdadrive, hindi na nagpipenetrate yung init dito. Kahit tawakan mo siya, hindi na siya umiinit. Diba, na black na doon sa ilalim pa lang. Parang nagsilbi siyang kisame ba? Para hindi na uminit. Kasi ramdam talaga sa puwet yung init dyan kapag long drive. And plastic cover, seat cover. Yung sinasabi natin plastic cover at seat cover, ito na. Pinalagyan natin ng mga cover, ito nga bumibigay na oh. Hindi natin alam kung sa pusa din to or sa manipis lang kasi yung cover na ginamit natin dito, yung plastic. Ito, yung plastic cover. Bakit may mga cover? Kasi kapag umuulan, wala naman tong pinto, madali mo siyang punasan. Madali mo siyang patuyuin. At higit sa lahat, hindi na ginaganon-ganon ng pusa kasi may plastic cover na siya, wherein nung wala pa ay nako, sigurado yan ang paborito ng pusa. Pag may plastic cover na siya, hindi na siya gano. Kung sakali may pusa nakikitawid na lang, inaapag-apakan na lang yan, tumatawid doon at tutulog. Kaya yun ang disadvantage ng tuk-tuk natin. Kapag walang full door na pinto, labas-pasok yung mga pusa at mga bata. So, looking forward na magiging full doors to para naman safe sa mga parking. Tulad ng nabanggit natin kanina, yung glove box natin, ninakaw to, sinira para lang makuha yung kung naka full door siya, siguro more safer siya. Okay, let's proceed na mga tok-tok sa exterior, kung ano yung mga pagbabago natin sa exterior. Umpisa natin dito sa taas. Andito na yung kita ninyo, yan yung reverse tire. From nandito sa baba, kasi tumutukod nga sa paa, di ba sabi ko, itinaas natin para magamit natin yung espasyo doon sa mga gamit. No, andito na siya sa taas. Nilagyan lang natin ng padlock para safe at hindi siya mahulog at hindi siya kunin ng mga mahabang kamay. Yan na siya sa taas. Nakaka-protect pa siya sa init. Di ba? Next, yung roof rack natin.
DIY roof rack yan, sariling gawa. At yung DIY awning tent, kung makita ninyo, ito yung DIY awning tent natin. Na kapag binuksan natin, siyempre may katulong din tayo sa paggawa nito. Yung pinsan ko yung gumawa nitong cover, pinalagyan, ang tawag nito leather, tapos pinalagyan natin ng cover ng plastic na para mas maprolong yung kanya, yung buhay. Kaya tinawag natin ng DIY tent kasi ito lang yung laman yan, trapal. Tapos pinatay natin at ang frame niyan ay gawa sa PVC. Siguro nakikita niyo naman ang loob niyan kapag nagba-vlog tayo na nagta-travel. Tapos yung rain cover. Kung makita niyo tong rain cover, ito yung pinag-vlog ko nung 2 years ago or 3 years ago. Yan, sira-sira na siya. Di na natin bubuksan kasi sira-sira na yung zipper. Palitin na siya. So, mayroon na akong ipapalit dito. I-install na lang natin. Makikita nyo na ito sa susunod na vlog natin. Ganito ulit yung pinagawa natin. Puro lang plastic tapos zipper. Yung gumawa. Ako dati gumawa nito. Ngayon, medyo busy tayo. Pinagawa na lang natin. Isa yung gumawa nitong cover ng tent at yung i-install natin na sooner na rain cover. Speaking, balik tayo dito sa roof rack. Nilagyan natin ng ladder, no, para madali mag-access sa taas, mag-load and kahit umakit ako dyan, kaya dahil dito sa frame na to. So hindi lang natin kinanek dito at kinabit pa rin natin dito para mas matibay siya, para mas stable. Umakit man tayo, kahit 3 tao umakit dyan, kaya niyang saluhin. At visor, okay, andito yung additional na accessories natin. Itong visor, nilagyan natin ng visor. Ito kasi yung mga trademark ng mga nasa Bicol, may visor, parang jeepney ba yung trademark niya. At mayroong side mirror, bus type bracket na side mirror. Nilagyan natin ng mabilog na side mirror kasi nga yung, di ba sabi natin yung last time na nakasagi tayo ng dalawang estudyante. Kasi ang laki ng side mirror na nabili natin dito, nagkukos siya ng blind spot. Ito bilog, at least true and true na yung kanya. Limitado na yung blind spot kung titingnan ninyo. At curve siya, mas wider yung nakikita at nakukuha niya. Kaya mas effective ito kaysa dun sa mga naglalaki ang side mirror. Yung wiper motor, nag-stack up na to, hindi na siya gumagalaw. Umuugong na lang siya. Nung DIY, ako mismo binuksan natin, nakita natin na stack up na, dry na yung loob ng motor. So ginawa natin, nilinisan natin at nilagyan natin ng grease. Ngayon, functional na ulit siya yung wiper. Balik na ulit sa dati. Hindi tayo nagpalit ng motor. Kaya kung mayroong stack up na wiper motor sa inyo, buksan nyo lang. Malabo na motor o sira talaga yung motor. Kundi stack up lang yan. Kailangan lang ng grasahan at linisan. Okay, speedometer fixing. May issue tayo dito sa baba. Yung speedometer natin kahit kailan hindi pa to nasira. Okay pa to. Yun nga lang na punit na yung rubber niya dito. So natatanggal na siya. Nahuhugot. Kaya ginawa natin, binalik ulit natin, ginamitan natin ng electrical tape at para mas ma-fix, nilagyan natin ito ng pang silyo para hindi na siya mahugot. Kaya okay, gumagana ulit yung speedometer natin. Ito, medyo blurred yung screen niya compare dito, very clear. Bakit? Kasi nga nagsunog yung park light niya dyan. Yung dumikit ba yung bulb niyan dyan sa reflector, kaya abang ginagamit, umiinit, natutunaw siya. Siguro ito na yung cause niyan. Nag-smoke na yung kanya, yung salamin. Pero hindi pa naman gaano, okay pa naman siya. Brake cylinder AC. Okay, yung brake cylinder AC, yung preno nito sa loob, yung tumutulak sa brake shoe, yan ang 3 gulong, kasabay nung brake master. Bumili tayo ng repair kit, yung mga rubber lang muna para palitan. Lahat pinalitan natin ng rubber kit, pero never na naayos yung brake. Mayroong brake pero mahina pa rin.
hindi bumalik yung tibay o lakas ng brake niya. So kaya dumating tayo sa punto na nagpalit na tayo ng brake wheel AC. Yung sa likod na Lazada lang, hindi natin, parang tingin ko hindi yun original, replacement lang siya. Pero yung dito sa loob, galing ito ng Bold, bumili, kwato original parts yan. Original brake cylinder AC. Yung sa likod, replacement. Pero anyway, kahit ganon, bumalik na yung tibay ng brake niya. Malakas na yung brake nito ngayon, kaya kakadikit na tayo, bilis-bilis na tayo. Siguro, kung hindi ko man napapagrasahan ng every 6 months, at least once a year napapagrasahan ko siya, or every 8 to 9 months pinapagrasahan ko siya. Lalo na kapag naalala ko na ilulubog ko sa bakit na kailan magrasahan. And reverse camera, pakita natin dito yung reverse camera. Kasi lagyan natin to ng reverse camera dito. Kasi 'di ba yung TPSK, isa lang yung reverse light niya, dyan lang. Pero dito sa kabila, wala dito reverse light. Kaya minabuti natin na dito na lang natin ilagay yung reverse camera. Pero kung magpapalagay kayo ng reverse camera, huwag nyo nalagyan huwag nyo bilhin yung may ilaw. Alam niyo kung bakit hindi pwedeng lagyan ng, mas maganda yung walang ilaw. Kasi kapag may ilaw, kapag nasa madilim-dilim na yung oras, nagre-reflect na dito sa salamin, wala ka nang makita. Smoky na yung monitor mo. Kaya mas maganda kung walang ilaw para hindi nagre-reflect. Kahit gabi magagamit mo siya, ma-enjoy mo siya. Kung hindi ko ma-enjoy kapag dumidilim na. Rubber. Okay. Nagpalit tayo ng rubber, yung rubber dyan sa propeller. Yan. Yun nga, yung nabili natin dalawa lang. Dapat pala kapag bibili ka ng rubber, apat. Kasi apat pala. Kasi nakikita ko lang dalawa. Kala ko dalawa lang. Pero apat pala. Diyan sa may gulong at doon sa may engine mismo. And third brake light. Ito, nag-install tayo ng third brake light. Kinonek na lang natin dito sa signal light. Ay, sa stop light. Para kapag nag-brake tayo, sasabay na dito sa ilaw niya. So, kaya meron tayong third brake light. Yung additional na accessories na nilagay natin. At yung extra bumper light sa baba. Kapag umilaw din to, at kapag nag-brake, lumalakas din siya. So, bali tatlo yung third brake light natin. I mean dalawa. Isa dito sa likod at meron tayo sa bumper na third brake light. Bumubuga din siya ng ilaw kapag nag-brake. And plate cover, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung makikita ninyo, di ba nag-crack na to? Hindi ko to alam kung sa sobrang init or may tumama ditong bato or matigas na bagay. Ito yung kagandahan kapag may plate cover ka, na preserve yung ganda ng plate number tulad ito. Kung wala tong plate cover, kung may tumama man dito, so damage na, magiging dirty plate na tayo. So kapag nag-crack na to, papalitan na lang natin yan. At least yung plate natin hindi tulad ng iba na faded na kaagad-agad. So prevent pa yung plate number natin. So for the meantime, sa 4 na taon niya, nagpalit na tayo ng gulong last year. So ibig sabihin yung gulong stock tire niya ay may nagtatlong taon. Yung brake shoe niya, yung original pa rin yan, di pa rin tayo nagpapalit. Sinubukan natin palitan yan ng replacement, pero tinanggal ulit natin kasi pwede pa naman yung dati. Ang kapal pa nung dati, kaya inabuti natin na yung dati lang. Okay, so far nakikita nyo naman around ng ating tuktok. Ito yung itsura ng ating tuktok sa loob ng 4 na taon. Ay, ito, bago natin makalimutan, mabuti na alala natin. Ito, yung pinaka-issue dito. Kung makita ninyo, dalawa yung takip dito ng
ng fuel tank natin para may reserve tayo. Ito nagkakaisyo, nabubutas kasi to. Kung makita ninyo, 'di ba, may punit na yung kuha natin, yung takip. Dinugtong na lang natin. Pero bumili tayo ng bago. Yun nga, yung bagong cover ay hindi pares ng stocks na magkaiba kasi yung thread niya. Minsan kapag full tank siya, na alog-alog, nangangamag gasolina, tingin ko lumalabas dito. At may factor pa na medyo butas ito yung rubber niya. Kaya ah, kahit ito kasi punit na, ito pa rin yung ginagamit natin kasi ito yung thread na sakto dito sa container na to, sa fuel tank. Yun nga, kapag full tank, naglilik na kasi nangangamoy, siguro dahil dito sa punit na rubber. So, nag-order tayo ng panibago. Yun, kung bubuksan natin, iba kasi yung thread niya, hindi sumasakto dito. Kaya, dalawa yung fuel cap dito para naman kung sakaling hindi pwede to o naglilik pa rin, mayroon tayo substitute na naka-ready. Yan lang muna so far yung mga issue at mga madaling nasira sa tuktok natin. Yung fuel pump, di ko nabanggit yung fuel pump, after 6 months nasira siya simula pagkabili. Pero na-fix na yun kasi nga pinalitan tayo ng buhol lock wheel. Na tinulungan tayo ng buhol lock wheel na palitan yung fuel pump natin. Ganun, isa sa mga issue kasi ng TVS King yung fuel pump. Kapag na nahirapan ka magpa-start, kapag mainit na, pinatay mo, mainit na at hindi na umi-start. Sa una okay pa, matagal, hanggang sa patagal, ibig sabihin fuel pump yung issue niya. Tingnan nyo sa vlog ko, meron akong kung paano malaman kung fuel pump yung problema. Hanapin nyo na lang. At yung nakalimutan natin, yung fuel floater. Di natin nabanggit kanina, yung fuel floater nasira na siya. Pero pinalitan natin ulit, gumagana na siya so far. Siguro yung nasira sa fuel floater, hindi naman totally yung floater mismo, kundi yung parang electronics doon, yung nagbabasa. Bago pala tayo magtapos mga tok-tok, naalala ko, yung headlight upgrade natin. Kung makikita ninyo, yung stocks na bulb natin, hindi siya ganong kagandahan. Although maganda yung tapon niya, pero yung binili natin na upgrade sa headlight is mas maganda yung tapon niya at mas wider at mas maliwanag. So kung titingnan niyo, nagpalit tayo ng, hindi natin ini-endorse to at hindi to funded or sponsored ng nasabing headlight bulb, no, kasi nagkataon lang na it's for yung bulb natin sa headlight at it's for din yung mga pangsasakyan, kaya mas madali tayong nakapag plug and play ng bulb. So sinamantala natin kasi pumunta sila dito sa Legazpi, yung itong brand na to, at nagpalit tayo. Ang kinuha natin ay entry level lang. So kung flash ko sa screen kung magkano yung mga presyo ng mga headlight natin. Kung may pera kayo, pwede rin kayo mag-upgrade ng ganito entry level, maganda na to. Pero kung mas may budget kayo, pwede kayo mag-upgrade nung nasa mid level kasi mas maganda, tingin ko mas maganda sana yun, kaso wala tayong pera para yun ang kunin at mas maliwanag for sure. At hindi mo na kailangan magpa-install, kung dito sa entry level ay hindi mo na kailangan magpa-install ng driving light, lalo na kung kinuha nyo yung mid variant nila. Hindi ka na masusugatan yung, hindi mo na masusugatan yung wiring nya kung magpapa plug and play ka. Andito yung original bulb o yung stock bulb natin at ipinakabit na kasi natin yung bulb ng entry level nitong brand na to. Yan yung entry level na bulb nila. Kanina naalala to, isa sa mga modification na dinagdag natin dito ay itong ginawa natin passing light. So, metal to, kaya pinabari na natin, binabutasan natin para dito natin install yung passing light. Yan. Yan yung entry level ng LED
light natin. Ang liwanag sa gabi. Yan nga siguro nakakasilaw sa kasalubong natin kasi puting-puti at mas maliwanag siya. Yan muna mga tuktok. Thank you so much. At dito nagtatapos yung ating review sa ating TVS King Tuktuk 200cc sa kanyang ika-4 na taon ngayong August 2026. Bye-bye! Mga tuktok, mayroon pala tayong nakalimutan sa pagbablog natin kanina na hindi ko nabanggit. Yung isang pinalitan pala natin doon ay yung clutch cable. Tama ba? Clutch cable lang naman yung pinalitan natin doon sa lahat ng cable. Yung gas cable and other cables doon, di pa rin tayo nagpapalit. Yung sa clutch cable, dalawa yun eh. Yung isang hatak at yung isang tulak. Bali, dalawa ang pinalitan natin doon. So, dahil nga sa medyo malapot na siya i-hatakin or i-shift gear. Kasi nga pala, nung natanggal natin, medyo kinakalawang na. Hindi naman totally yung cable ang kinakalawang, kundi yung parang housing niya. So, yun yung cause kaya nagkakaroon ng parang kalawang sa loob, nagiging di na smooth yung pag move ng wire. Kaya isa sa iti-take note natin, kahit gano'n pa katibay nung kable, kasi yung housing niya, yung parang hose mismo ay kinakalawang yan. So kinakailangan natin magpalit at least one and a half year or 1 to 2 years kailangan natin magpalit. Bakit? Kasi isa sa mga pinalitan natin ay yung clutch lining. So hindi pa naman totally masisira yung clutch lining ng TVS King. Nasira yun yung clutch lining ko dahil nga sa yung clutch cable natin. Bakit? Anong connection ng pagpalit ng clutch lining sa doon sa pagpalit ng clutch cable? Kasi una, 'di ba mayroong mahaba 'yan. So habang tumatagal parang umikli siya ng umikli, kahit nga i-adjust mo na siya, totally adjusted na siya, wala talaga siyang galawan. So medyo hindi ko napansin, kaya pala wala na siya gaanong allowance, no? So wala na siyang parang space o adjustment ba. Kaya tuloy nagkaroon ng una sakal yung tuktok natin. So madalas natin ginagamit sakal na pala, hindi natin alam. Kahit totally adjusted na siya, so kala ko okay lang yun, hanggang doon sa nasira sa tinagal-tagal yung clutch lining natin. So ngayon nagpalit na tayo, kaya pala napansin natin na mahina na yung takbo niya kasi clutch lining na pala, so hirap na siya umarangkada. Cable ko ngayon, yung lever ng clutch mayroon na siyang parang gumagalaw-galaw siya. Yun yung tama talaga dapat. Yung hindi siya totally ganito, dapat gumagalaw-galaw siya. Ibig sabihin para hindi sakal yung clutch. So kapag tumigil na naman siya, kinakailan adjustan na naman dun sa may engine. Kung sakaling totally ubos na yung adjustment niya, kailangan magpalit na kayo para hindi masira yung clutch lining nyo. Kaya ito sa mga dagdag sa mga pinalitan natin sa ating tuktok sa 4 years niya ay clutch cable tapos clutch lining. Napaaga tuloy yung pagkasira ng clutch lining natin. So dahil sa clutch cable na kinakalawang. Yun yung karagdagan natin ng mga tuktok. So nandito na ako sa sasakyan. Nakalimutan ko habang nagdadrive ako, naalala ko hindi ko pala nabanggit to kanina. Yan mga tuktok.